I will choose your way over and over again. There is no going back to the place that I used to be. Help me to know you more, more, more. Sino sa inyo rito yung na-food poison na? Dahil kinain mo yung nakatabing spaghetti sa ref, di naman sa'yo. Alam niyo, alam niyo ba yung spaghetti, pag nagmasyadong matagal sa ref, nakaka-food poison? Alam niyo ba yon? Naalala ko nung ako yung mag-food poison dati sa Binondo, meron kaming meeting ng aming company. Tapos nakakain ako ng siomay na, grabe. Na-food poison ako doon. Nung ma-food poison ako, alam niyo ba, di pala pag kumain ka, hindi ka agad mag-food poison, 4 na oras pa. Sipin niya, natutulog ako, ang kati ng ulo ko, tapos kinamot ko. Banda uli napansin ko, ganun na yung kamot ko. Nagulat ako, bigla ako tumingin sa salamin. Ang dami ko palang pantal-pantal para ako si Incredible Hulk. At ang nangyari nun, nataranta ako, tapos ginising ko si Mami Rose. Pumunta kami sa East Avenue, paspasan yung maneho ko. Grabe. Naka-hazard kami. Ang ginawa doon, alam nyo, in-injectionan ako sa puwet. Yun daw ay para sa hindi mamaga yung airway. Pag namaga ka yung daanan ng hangin mo sa lalamunan, tsaka sa ilong, pwede kang mamatay. Kaya in-injectionan ako, ganun pala yun. Tapos nagkakanda suka ako nang wala naman ako isusuka. Puro laway lang. Thank God I survived by the grace of God. Ang hirap na napo-food poison. Ay ba na naranasan nyo ng ma-food poison? Pero na ba sa inyong mga nakaranas na kayo ay ma-food poison? Alam niyo, hindi ganun kadali yan, ha? Ano niyo, pag-uusapan kasi natin ngayong gabi, yung tungkol sa poison, tungkol sa lason. Walang sino mang nangarap na uminom ng Baygon. Walang nangarap na siya ay makainom ng mga insecticides na nakakapagpasira ng ating katawang pisikal na pwede ka talagang malason. Alam nyo, pag-uusapan natin ngayong gabi tungkol sa lason na sumisira sa ating Christian life, sumisira sa ating buhay pananampalataya. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay yung the poison of second option. Yan. Titin ko ha, yung ating theme tonight, the poison of second option. Ano ba yung mga lason na pinifeed mo sa sarili mo kapag si Lord second option mo lang? Pag si Lord ay hindi mo talaga priority, ano yung mga lason na iniinom mo sa iyong katawan? Ano yung nangyayari sa atin kapag si Lord ay hindi natin talaga priority at hindi natin siya first option? Si Lord na dapat priority natin, kung minsan hindi nangyayari yun. Alam niyo, mayroong kasabihan, you'll never come second when you put God first. Hindi ka gagawing pangalawa ng Diyos kapag ang Diyos ay inuna mo. Hindi ka gagawing pangalawa ng Diyos kapag ang Diyos ay inuna mo. You'll never come second when you put God first. Dito pag-uusapan natin, ano ba mga nangyari sa Biblia? Sa Luke chapter 12, babasahin natin yung isang lalaki na nagtayo ng kamalig sapagkat nagkaroon siya ng magandang ani. Sobrang dami ng kanyang ani. At sukdo lang ang sabi niya sa kanyang sarili, sobrang ng dami kong inani. Anong gagawin ko? Hindi na kasya sa aking kamalig, hindi na kasya sa aking barn. Sabi niya, sisirain ko itong mga to. Magpapagawa ko ng mas malaki. At pagka napuno na, sasabihin ko sa sarili ko, magpakasaya ka. Mag-inom ka at ikaw ay magpakaligaya. Sabi niya. So, habang yun ay sinasabi niya, biglang sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, ngayon din gabing ito ay kukuhanin ko ang iyong hininga. So isipin nyo ngayon, ngayon din gabing ito ay kukuhanin ko ang iyong hininga. Para saan pa o para kanino ang iyong mga pinag-iipunan na yan? Okay, so dito ang gusto ko lang pag-usapan natin, uulitin ko yung the poison of second option. Pag si Lord, second option mo, lason yan.
Para umiinom ng lason na hindi mo alam, ikinapapahamak mo yun. Number one, 3 words ang pag-uusapan natin dito ha. 3 words na masasabi nating lason na iniinom natin. Ang unang word yung word na greedy. Greedy. Number 2 na word yung tinatawag na hindi lang yung greedy, yung word na guilty. Yan. Paliliwanag natin yan mamaya. Yung greedy, yung guilty, at yung pangatlo yung word na gusty. Sabihin ng gusty, parang ganyan, may bagyo, di ba? Yung gustiness, yung pabuso-busong hangin. Yung word na yung tatlong word na pag-uusapan natin doon sa ating theme tonight na the poison of second option. So ngayon, ang gusto ko pag-usapan natin ito yung word na greedy. Ang greedy dito kasi, ang sabi ng Bible, pag binasa natin, samahan ninyo ako, Luke chapter 12, sabi ng Bible, sinabi ni Jesus, and he told them this parable, sabi niya, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Kinuwento niya tungkol sa isang lalaki na umani ng sagana. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Sabi niya, napakalaki ng aking inani, napakasagana ng aking inani. Anong gagawin ko dito? Sabi niya, hindi nakasya sa aking kamalig. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. So sabi niya, ang gagawin ko ay magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko ilalagay yung aking mga sobrang kasaganaan na ngayon ay aking tinatamasa dahil sa aking mga inani ng mga crops at mga grains. And I'll say to myself, sabihin ko sa sarili ko, you have plenty of grain laid up for many years. Grabe, marami kang mga inani na tatagal ng mahabang panahon. Take life easy, eat, drink, and be merry. Kaya, hinahinay lang sa buhay, chill-chill lang. Sabi niya rito, eat, kumain ka, uminom, at magpakasaya. Hanggang sa sinabi ng 20, sabi ng Bible, but God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Ngayong gabi rin, kukuhanin ko ang iyong hininga. Para kanino pa ang iyong mga paghahanda na yan? Yun ang sinasabi niya dito. Kaya, kung mapapansin niyo, sabi ni Lord, then Jesus said to his disciples, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. Alam niyo, misay pangangailangan natin sa buhay, ay siya nagiging dahilan upang tayo ay hindi makapaglingkod ng maayos. Inisa-isa niya yan, lahat ng mga kabalisan, lahat ng alalahanin natin, kung minsan nagiging sagabal, kaya yung ating pagiging kagamit-gamit sa Panginoon ay hindi mangyari sapagkat ang ating isip ay nasa isipan ng survival. No? Nasa isipan tayo ng kakaroon ng mga bagay na nais natin sa atin. Kaya pag wala pa, masyado tayong balisa. Sabi ni Lord, huwag kayong magpakabalisa. Sabi niya, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Ganito ang pag-iisip ng mga taong walang pagpapahalaga sa mga bagay ukol sa Diyos. Tayo ay nagiging greedy. Second option natin si Lord, hindi na siya yung priority. Bakit? Kasi nga, mga bagay na material ang pinagbasihan natin ng ating buhay. Alam niyo, sa Christian, ang lahat ng meron sa atin ay testing. Ikaw ba ay patuloy pa na papagamit sa Panginoon? Ikaw ba magsaserve kay Lord? Or ano ba ang plano mo pagka pinagpala niya? So minsan ang dating nga ng mga blessing ni Lord paunti-unti para ma-test kung hanggang saan tayo pag pinag-usapan natin yung ating paglilingkod. Tandaan niyo, pag si Lord hindi na naging priority mo sa buhay, sabi ko nga kanina, you will never come second when you put God first. Pag si Lord ang una sa buhay mo, anumang bagay na material yan, hindi yan pwedeng maging sagabal. Kasi naiintindihan mo yun. Pero ba't nangyayari nga? Kasi nga, yung old nature natin, tayo ay greedy. Gusto natin maghangat na maghangat na maghangat.
Okay, number 2, the word. Sabi ng verse 20, tinan niyo yung verse 20, sabi ng Bible, but God said to him, you fool! Ikaw na naghahangad ng ang buhay mo ay malagala sa mahabang panahon, ang gagawin mo na lang, kakain ka, iinom at magsasaya. Tandaan mo, sabi ni Lord, but God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for? Diba? So sino magkakaroon ngayon ng pakinabang dyan sa mga pinaghahandaan mo na yan? Ang number 2, yung sinasabi ko na guilty, hindi man na siya na guilty. Alam niyo, nakaka-guilty yung iiwanan mo ang Diyos dahil sa mga pagpapala din ng Diyos. Marami natin mga Kristiyano na nakalimutan na ang hawak nilang pagpapala ay galing sa Panginoon. At yung pagpapala na yan ng Panginoon, minsan nagiging sagabal din para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Ang sabi niya kasi dito, hindi. Total, ako naman ay umani ng sagana, hahaya ako na lang na gibain itong aking kamalig ngayon at magpatayo ako ng mas malalaki pa at pagkatapos sa aking pagtatayo na yan, ang gagawin ko ay magsasaya na lang ako, kakain, iinom, chill-chill na lang ang buhay. Alam niyo, ang hinahanap dito ni Lord, the more God blessed you, the more you should serve the Lord. Habang ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, ay dapat lalo kang nagpapagamit sa Panginoon. Pero nangyari, pagka pinagpapala tayo ni Lord, hindi ka man lang makaramdam ng guilt feeling. Hindi mo napansin nung pinagpala ka ni Lord, hindi ka na nagpe-pray katulad ng dati. Hindi ka na nagbabasa ng Bible katulad ng dati. Hindi ka na nag-share ng Word of God katulad ng dati. Nawala yung sipag mo katulad ng dati. Kasi ang tingin mo, nasa iyo na lahat ng bagay. Yung dapat ang Kristiyano, the more the Lord blessed you, the more the Lord is using you. Dapat pumapayag ka na si Lord, ay the more na ginagamit ka. Pero nga, wala eh. Kasi hindi mo maramdaman yung guilt feeling. Hindi ka man nagigilty. Sabi niya, ang gagawin ko na lang, ano? Total, pinasagana niya yung buhay ko, ang gagawin ko na lang, sisirain ko itong maliliit kong lalagayan ng mga inani ko, pagpapatayo ko ng mas malalaki. Dapat sana, alam niyo, kung Kristiyano talaga ito, kung Kristiyano siya, kasi siyempre hindi may nakitang Bible na Christian siya ay non-believer. Ang Kristiyano, pag pinagpala ni Lord, Lord, salamat sa mga blessing mo. Paano mo ito, Lord, magagamit para sa iyong kaharian? Lord, thank you. Prinomote mo ako. Lord, how can I support other believers? Lord, binigyan mo ako ng magandang negosyo. Paano ko matutulungan ng church, Lord? Lord, maganda ang sweldo ko ngayon. Bakit, Lord? Paano ba ako makapag-support, Lord, sa mga kapatid na mga nangangailangan? Dapat ganun eh. Pero hindi. Masyado siyang, unang greedy. Tapos wala man lang ka-guilt feeling. Ang second option niya ay si Lord. Hindi niya talaga siya first option. Mararamdaman mo yan at makikita mo yan pagka yung sagana ka sa lahat ng bagay. Mapapansin mo prayer life mo, napabayaan mo. Mapapansin mo ang iyong Bible reading, mapapabayaan mo. Pero pag may problema ka, first option mo si Lord. Pero dito, second option lang eh. Kaya sabi ko, ito yung poison. Yan yung mga poison na pumapasok sa atin. Yung guilt feeling, wala ka niyan. Pero dapat meron ka niyan. Hindi mo lang pinanggit dito na, ganitong gagawin ko, lalo akong tutulong sa gawain ng Panginoon dahil pinagpala niya ako. Wala eh. Walang guilt feeling eh. Kaya meron dito, sabi dito ng Bible, ipapatayo niya yung mas malalaki pang kamalig at doon niya ilalagay ang kanya mga inani at ang gagawin ko for many years. Grabe. He had a plan for his life but no plans for God's work. Alam niyo, pagka tayo pinagpapala ni Lord, the more you ask God, Lord, why? Lord, bakit po? Ano po ang dahilan ng pagpapala mong ito sa akin? Lord, paano ko ito gagamitin? Ano po ang layo ninyo, Lord? Bakit sa dami ng anak mo na pagpapalain ako'y pinagpala mo? Dapat meron kang ganung tanong eh. Wala ka na nga ganung tanong, ang iniisip mo ba, it's the opposite at wala ka man naka-guilt feeling. So yun yung number 2. Nung pinagpala siya ni Lord, hindi na nga siya nag-pray, Lord, para saan itong mga blessing ko. Tapos sabi ng Bible, wala ka guilt feeling. Ganito gagawin ko, it's totally opposite. Alam niyo, pagka ikaw ay nakita ni Lord, ikaw ay mahusay ni stewards, the more the Lord will bless you financially. Pag ikaw willing kang tumulong sa church, the Lord will bless you even more. Alam niyo ba?
Mas marami ang taong nakilala dahil sa kanilang pagiging giver kaysa sa kanilang pagiging kuripot. Totoo yun. At karamihan ng mga yumaman, karamihan ng mga umangat ang buhay because they are generous, because they are givers. Kaya gusto kong isipin ninyo mabuti, kung ikaw magtitiwalaan ng Diyos ng panalangin mo, ibig sabihin, kung may mga prayer request ka, kung gusto mong iparanas ng Lord sa iyo yan, kumusta ka? Papasok din ba sa iyo yung pagiging greedy? Papasok din ba sa iyo yung parang iba ang plano mo? Wala ka man lang guilty na, di, ganito gagawin ko. Puro pa sarili. Tatayo ako ng mas malaking kamalig. Grabe, wala man lang binanggit ko sa plano niya para kay Lord. Ang Christian, alam niyo, pag pinagpapala ni Lord, kasama sa plano niya ang bahay ng Panginoon. Nakasama sa plano niya ang gawain ng Panginoon. Lord, thank you for the blessing. Lord, what's your plan? Ba't yun ito pinayagang mangyari sa akin? Dapat ganun tayo. No? Pero minsan wala tayong ka-guilty na nararamdaman. This is what I will do. Sinabi niya, this is what I will do. I will build once. I will build once, yung bigger ones. Sabi niya, pero wala siya plano-plano tungkol sa mga bagay, tungkol sa Panginoon. Tandaan nyo, if God is not your priority, you will find yourself as secondary. Nakikita mo sarili mo na parang pangalawa ka lang sa maraming bagay. Yung mga pagpapalang dapat nasa iyo na. Pero nakita ni Lord, wala kang kaplano-plano tungkol sa Kanya. Kaya makikita mo lagi ka lamang pangalawa. So dito, ito yung sabi natin na the poison of second option, yung first word, yung greedy. Second word, yung guilty. And number 3, yung third word. Ito yung tawag natin gusty. Yung pabugso-bugso. Tingnan nyo ha, verses 18 and 19. Sabi ng 18 and 19, then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. Yan ha. Yan ang kanya gagawin. Bakit daw? Ano daw ang gagawin niya? Sabi niya, sasabihin ko sa sarili ko, you have plenty of grain laid up for many years. Wow, ang dami mong blessing na taon bago mo yan maubos. Kaya take life easy. Eat, drink, and be merry. Grabe, no? Ang yabang niya rito, parang hawak niya yung bukas. Bakit? Sinabi niya, you have plenty of grain laid up for many years. Ano katiyakan mo aabot ka to sa many years na sinasabi mo? Hindi mo alam, sabi ni Lord, o bukas din, kakatayin kita. Pero alam niyo, kung minsan pag tayo sa gana, mayabang tayo. Sa totoo lang. Iyon sinag nating mahangin. Mahangin tayo. Alam niyo, pag sinabing gusty, yung pabugso-bugsong hangin, katulad ngayon itong bagyong May na yan, pabugso-bugso. Hindi naman tayo totally mayabang eh. Ang yabang natin, kung minsan pabugso-bugso lang din eh. Kaya ako ginamit yung word na gusty. Minsan ka lang pinagpala ng Panginoon, akala mo na yan, hindi na mawawala lahat ng meron ka. Subukan mo wag pagtapatan ng Diyos, lahat ng meron sa'yo, tatanggalin ng Diyos. Pero subukan mo naman na magtapat sa Diyos, pati yung hindi mo inaakala, ibibigay ng Diyos. Kung kayo all out kay Lord, lalo pa. Pero lahat ng meron ka, testing yan ng Lord eh. Ikaw ba, magtatanim ka pa rin ba? O titingin ka doon sa kung ano sitwasyon mo? Mga kapatid, gusto ko kayo i-challenge. If you want God to bless you even more, not only financially, kasama dyan yung work, kasama dyan negosyo mo, kasama yung trabaho mo, tingnan mo kung ikaw ba ay katiwa-tiwala. Baka mayroon dyang yabang. Ito yung sasabi natin. Yung lalaki sabi niya, grabe, dami ko namang inane. Ano gagawin ko? Gagawin ko, ganito. Sisirain ko yung mga kamalig ko, magpapatayo ko mas malalaki. At ano sasabihin ko sa sarili ko? Maraming taong mo yung uubusin. Kaya, gagawin mo, kakain ka na lang, iinom at magsasaya. Sabi ni Lord, you fool! Ikaw nahangal ngayong gabi ding ito. Kukunin ko ang iyong hininga. Ang yabang, ito yung gusty. Sabi ko, pabugso-bugsong yabang. Hindi naman din tayo
Tuloy-tuloy na mayabang eh. Meron lang talaga tayo minsan bugso na tayo'y mayabang. Katulad ng hangin na yan, ng bagyo. Kaya mga kapatid, pag-isipan niyo mabuti. Katiwa-tiwala ba tayo sa mga pagpapalang pinagpe-pray natin? Katiwa-tiwala ba tayo? Do you think God will trust us with something? Baka naman may iba kang personal plans. Baka naman may iba kang planong pang sarili at wala sa plano mo ang gawain ng Panginoon. Wala sa plano mo ang tumulong sa kapatiran. Wala sa plano mo ang gumawa ng mga bagay bilang suporta sa bahay ng Panginoon. Alam niyo, pag ganito tayo, hindi mo mararanasan na pagpapalain ka ng Lord. If you want God to bless you, isama mo sa programa mo, Lord, pag pinagpala mo ko, tutulungan ko yung church mo. Lord, pag pinagpala mo ko, i-bless ko yung mga kapatiran na walang-wala. Lord, pag pinagpala, dapat ganun eh. Para ngayon makikita sa buhay mo, kumusta buhay mo? Kukunti nga lang maliit. Yun nga ang testing eh. Doon sa maliit na yan, titingnan ni Lord kung katiwa-tiwala ka. Para pagdating ng malaki, dapat katiwa-tiwala ka rin. Sa maliit na, hindi ka katiwa-tiwala eh. Ang nangyayari sa mga bagay na meron tayo, pabugso-bugso tayong yabang, yung gusty, katulad nga ng hangin na yan. Kaya isipin niyo itong tatlong bagay, these are poisons. Ito ay mga poison because God is not your priority. Okay, so ulitin ko uli, pinag-usapan natin ngayong gabi, the poison of second option, you were the greedy. Tingnan mo kung ikaw ba'y katiwa-tiwala. Ikaw ba ay hindi sakim? Hindi ka ba ganid? Hindi ka ba mapag-imbot na sumukunin mo lahat, sa'yo lahat? Di ba tayo greedy? So kung hindi ka greedy, well, expect God to bless you. Number 2, yung guilty. Dapat nakakaramdam ka ng guilt feeling tuwing ikaw ay alam mo hindi ka naman tapat pero pinagpala ka ng Diyos. Hindi ka na nga nagplano mga bagay na pagtulong mo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Hindi ka man lang mag-guilty sa mga sinasabi natin. Minsan nakala natin tayo may hawak ng bukas. Yan sabi yung lalaking ito doon sa parable ni Jesus. Yan gagawin ko, sisirain ko itong aking mga kamalig, magtatayo ko ng mas malalaki. At sasabihin ko sa aking sarili, yan, patagal na mga taon mo yung mauubos. Talaga lang Kaya kakain ka na lang, iinom at magsasaya. Oops, anong katiyakan mo, aabot ka sa mga taon na yon. Sabi ni Lord, oops, walang forever, lalo na yung ganyan, lalo na ganyang asta, na hindi ako pinaplano kung paano gagawin sa aking gawain, kaya hindi kukunin ko yung hininga mo. Sakit yun. Yung sinasabi natin na yan ay nagpo-fall yan doon sa guilt. Number 3, yung gusty. Masyado tayong mahangin. O kundi pa lang meron tayo, masyado na tayong mahangin. Pabugso-bugsong hangin, yun ang gustiness. Na ginagamit yan ng mga nagbabalita tungkol sa bagyo. Pabugso-bugso. Hindi ba tayo natuto sa mga taong mga iniangat ng Diyos dahil sila'y humble? Alam mo na ang iniangat ay mapagpakumbaba, ay patuloy pa rin tayo nagyayabang. Alam mo na ang inaangat ng Panginoon yung mga mababang loob, pero patuloy pa rin tayo nagmamataas. Why? Ayaw natin i-recognize na God is the source of everything. Ayaw mo kilalanin na sila ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Okay? So, bigyan natin ng conclusion ang mensahe ito. The Christian's priorities are God first, God second, and God third. Yan dapat ang priorities ng Christian. Ulit, anong conclusion dapat natin ngayon? Ngayong gabi, God first, God second, and God third. Wala dapat ibang option. Dapat ang only option mo lamang ay ang Panginoon. Amen? Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday. There is no going back to the place that I used to be. Help me to know you more, more, more. I will choose you, Lord, over and over again. I will choose your way.